Apat na? So, saan yung tatlo? Yan yung ben. Tikit-tikit yan eh. Ah, hindi na makita. Oh, ito na yung parola. Tingnan natin yung dulo. Lawak. Meron sila. Yung dating dagat area lang, nagmistulang isla na. Dito sa may area ng Baseco Compound, matatanaw mo yung naitambak dito, halos malawak na. Malaki yung abangan nyo dito sa reclamation project. Kitang-kita mo naman, halos nasa kalagitnaan na yung pagtambak nila dito. Maraming mga reclamation projects dito sa Manila Bay. Simula sa may Nabotas hanggang sa province of Cavite. Pero itong pipicture natin ngayon dito sa Baseco Compound. Ito yung Baseco Compound, tapos ito yung seawall. So itong natambak nila halos nandito na sa kalagitnaan, 'di ba? Napakalaki na. Ngayon naman, magsisimula tayo dito sa Aplaya. Lalakarin natin tong seawall na mahigit 20 minutes at pupunta natin itong parola. Dahil dito, mas matatanaw natin kung gaano kalawak na itong naitambak. Ang Baseco was once the location of a dockyard. So ngayon, isa na siyang residential site. Nandito na tayo sa Baseco Compound. Actually, ito na yung papuntang dulo nitong Aplaya. So yan po yung Baseco Beach. So itong nilalakaran natin ngayon, ito po yung breakwater. Pupunta natin yung pinakadulo nito para matatanaw natin yung reclamation project dyan sa Manila Bay. Grabe. Ito na yung pinakamalapit na makikita nating reclamation. So dito yung sa pinaka kura rin halos lampas ng kalagitnaan na to eh. Tignan mo. Yan na yung natambak nila. Para na siyang isla. Tapos ang daming mga barko ngayon na nakaparada dito. Yung iba dyan, yan yung gamit na pang buhos ng mga buhangin. Tignan mo dito, napapalibutan ng barko yun. Meron pa dito, dami oh. Hindi lang makikita dun sa Dolomite Beach kasi medyo malayo na to sila eh. Pero ang dami mga barko dyan. Dami mga barge saka mga bangka na nakaparada ngayon dito mismo sa breakwater. Ito nga playa. So dito wala naman masyadong mga kabayan kasi ito siya malayo na dun sa pinaka Baseco eh. Mamaya pag balik natin, pakita ko sa inyo kung gaano kadami yung mga bahay dito. Yan ang pinakadulo nyo. Actually ngayon ko lang mapuntahan to. Ang layo pala, mga 20 minutes yung lalakarin. Pero dito kasi mas maganda yung view ng reclamation. Bago tayo makarating sa dulo, meron palang lumubog. Parang barge yata ito. Puno ng mga basura ngayon. Grabe. Iba na yung kulay ng tubig. Oh. Matagal na ito kasi kinalawang na siya. Oh. Hindi na siya nakuha dito. Parang Titanic na. Apat mo yan lumubog na yan. Apat na? So saan yung tatlo? Yan yung ben. Tikit-tikit yan eh. Ah, hindi na makita. Siguro malalim. Buti dito lang pag lumubog, hayaan na lang nila. Dapat pupuan dito kunin. No? Kaya pinawa yan, iba kasi sinisibak ka lang eh. Oo, hindi pwede kasi. Nakakitaan na rin. Wala pang iniinit ulan. Kasi hindi naman pwede maparadahan to dito, no? Sa wakas, narating yung dulo. So, ang tinatawag nila itong parola, fishing spot. Kasi maraming mga akon dito eh, iba't ibang huli na pwede isda na mahuli nila. Then actually, kung ito yung reclamation, malayo, simula dun sa base sa Dolomite. So, ito na yung parola. Tingnan natin yung dulo. Yun. Hindi naman yung reclamation project yan. Grabe, ang lawak na, diba?
Etong seawall sa kabila, yung iba daw nilalangoy nila para makarating dyan or kung meron silang bangka. So tingnan mo yung project ngayon, di ba? Ito yung SM by the Bay. So ngayon, ganyan na siya kalawak. Halos nandito na sa gitna. O di ba? Ito na yung pinakadulo ng seawall. Ito na yung pinakamalapit na makita natin. So, tanong na tanong ng mata mo kahit hindi ka na lumapit dyan, di ba? At alam nyo ba na dito sa seawall ay marami pang mga nakatira? Kung nagkaroon ng malakas na ulan or bagyo, ito yung mga inuunang mapunta sa evacuation center. Ito na yung pinakamalapit na view na makuha natin. So ngayon maraming mga barko na nakaparada. I think ito yung mga barko na nabubuhos ng mga buhangin dito. So, nung huling nakita ko to, parang kuwan pa siya, parang Chocolate Hills. No, ngayon kasi halos patag na. So, yan yung sarap ng SM MOA. O, diba? Tanong na tanong mo dito. Balik na tayo dun sa Aplaya, sa pinaka Baseco compound. Mahigit mga 15 minute walk yung lalakarin natin. Tapos pasalan naman natin yung Baseco Beach. Ito yung mga iba't ibang mga barge saka mga barko na nakaparada dito. Mahaba actually yung iba, nagdadala ng bike or mga motor para makarating dun sa parola. Kano kalalim yung sisid nito? Diyan lang sa, ano yan, sa barge. Sa barge lang? Lalim sa gitna. Ano yan, may tire kami. Palengke. Dari na. So ganito kadami kami. So nilalagay nyo lang sa concert. Ano pa tawag dyan? Salvavida? Yan. Ito yung anak buhay nila Tulo Kabayan. Ano, bukod sa tahong kaya, ano pang nahuli nyo dito? Isda, limasag. Alimasag. Kuya, anong laman yan? Sa kalagitnaan, no? Ito yung mga nahuling tahong ni sir. So ito sir, alisin yung mga yung sisi. Tayo malapit sa mga kabayan dito sa Aplaya. So may kita 10 minutes din yung nilalakad natin. So ito po yung Baseco Beach. Okay? So dun sa pinakaparola na nilakad natin na napakalayo, no? Doon na tinatanaw yung reclamation project. So dito pala yun, tanaw mo yung mga iba't ibang mga barko dito. Actually, yan din yung gamit ng mga pagtambak ng mga buhangin. Ang dami. Tingnan mo dito, oh. Halos nakaparada. Oh, meron pa sa likod dyan, oh. Diba? Ganun kadami yan. Ito na tayo sa kalagitnaan. Ito naman yung pier kung saan maraming mga container van na dinadala mga iba't ibang lugar. Pakita ko sa inyo yung itsura ng Aplaya. Ano nangyari dito? Puno siya ng mga imbakan ngayon ng basura.
So ito yung nilakaran natin kanina, yung Aplaya. Ito pa yung mga kailangan ng relocation dito. Na ito siya pag nagkaroon ng malakas na ulan. Ito yung mga apektado talaga kasi halos nasa kalagitnaan to sila eh. Papansin ko lang may bago dito ito. Parang pangharang ng tubig. Dito naman yung Paseco Beach. Na tayo sa bungad. So pansin mo yung mga PCB pipe dito, marami siya oh. Tapos yan, meron din silang kuryente. Dito dinadaan yung mga wire. Alas pa rin siya sa labat.